え Hello everyone, it's me, ang gabay mo pagdating sa mundo ng AI. In this video, tatalakayin natin ang isang social issue na nakakuha ng atensyon natin. In an FB post by Exitech Solutions, the author shared a screenshot of a Philippine senator's official Facebook account sharing an AI-generated video posted by an FB page na may pangalang Ay Grabe. Sa ngayon, hindi na mahagilap ang share na video, gayon din ang page na Ay Grabe. So bakit ba natin ginawa ng video itong pag-share ng official page ni Senator Bato de la Rosa sa isang AI-generated video? Well, unang-una, dahil official Facebook page ni Senator Bato ang nag-share ng ganitong video, ito ay sumisimbolo na kahit ang mga Pilipino na nasa mataas na katungkulan sa gobyerno ay napapaniwala ng mga AI-generated videos. Kung ganoon, paano na lang ang mga ordinaryong Pilipino, lalo na ang hindi pamilyar sa AI? Diba? Pangalawa, masasabi na mas madaling magpakalat ng fake news ngayon para sa political propaganda dahil sa AI. Dahil ang mga AI-generated videos ay hyper-realistic, madaling maniniwala ang mga tao sa content ng video kahit ang mga impormasyon nito ay fake. Sa caption ng post ng official page ng senador, masasabi natin na convincing enough na may ginawang survey sa video dahil ito ay mukhang makatotohanan. Wala ako sa posisyong magsabi kung 100% ng information sa naturang video ay fake dahil hindi ko naman napanood ng buo ito. Pero most likely ang mga content sa video ay isang political propaganda dahil sa pasaring na caption ng page ng senador. Ngayon naman, bilang ang mga ordinaryong mamamayan, paano ba tayo magiging mas matalino sa pagsuri sa mga video na maaari palang gawa ng AI? Una, kadalasan sa mga litrato at mga video na gawa ng AI ay may watermark upang malaman agad ng mga tao kung ito ay gawa ba ng isang AI. Sa video na pinost ng iGrabe, makikita natin na may maliit na watermark na video sa babat kanang bahagi ng video. Ang video ay isang AI video generation product na gawa ng Google. Pangalawa, check natin kung ang mga text sa video ay naiintindihan natin. Kung ang mga text ay di natin naiintindihan, maaaring ito ay dahil hindi sa Pilipinas ang location ng video. Ang AI din ay hirap pagdating sa mga text sa mga larawan at videos na ginawa nito. Kung kaya, madalas nagpapatong-patong ang mga text at hindi klaro. Kaya hindi mabasa at maintindihan tulad na lamang ng mga text na nasa uniforme ng estudyante at plaka ng tricycle sa likod nito. Pangatlo, may instances na hindi maayos ang pagkakagawa ng AI sa image o larawan. Kung kaya malalaman nating AI-generated ito dahil ang ibang parte ng tao tulad na lamang ng kamay ng reporter ay tila hindi normal. Iilan lamang yan sa mga teknik sa pagsuri kung ang video ay gawa ba ng isang AI. Kaya naman tandaan natin ang mga ito upang maiwasan tayong mabiktima lalo na ng fake news na nakapaloob dito. Kung nagustuhan mo ang ating video, maaari mong i-click ang like button. Para maging updated ka sa ating mga bagong videos, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell button. At kung ikaw ay may suhestyon, tanong at koreksyon sa impormasyon sa ating video, mag-comment ka lang sa ating comment box. Muli, ako ang gabay mo pagdating sa mundo ng AI. Maraming salamat sa panonood.